Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Tubig muna, hindi kape, no? Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? Siyempre mga ka-coffee natin abroad na nakikinig po, nakasubaybay sa atin lagi. Magandang araw po sa inyo. Usap-usapan po ngayon yung possibility na si Chis Escudero, naku, kapal na mukha, no? Si Chis Escudero ipapalit kay Alan Peter Cayetano. Si Cayetano, problematic yung kanyang leadership dyan sa Senado. Dahil sa mga drama-drama nila dyan, shootout kuno, etc. So eventually, siguro matagal na yung isang buwan, papalitan po yan si Cayetano. At ang nakikita nilang posibleng bumalik daw ay itong si Chis Escudero. Bakit hindi dapat si Chis Escudero maging Senate President? Una, dugong dilis din yan. DDS din po yan. Kahit napakaraming ebidensya laban sa impeachment case ni Sara Duterte, deadma sa kanya yan, remember? Yung nakarang impeachment case, binaliwala niya yung sinasabi ng konstitusyon na forthwith, na agad-agad. Dinedma niya yan. Kailangan pa natin i-remind kay Chis Escudero na dapat mag-proceed sila sa impeachment, hayaan ang prosecution at ang defense na ipagtanggol si Sara Duterte, at the same time yung prosecution, sabihin nila yung mga ebidensya nila kung bakit dapat ma-impeach si Sara Duterte. Sa madaling sabi, ka-coffee, no, yung patas na trial, if si Chis Escudero ang Senate President, imposibleng mangyari. Dahil again, siya nga po ay isang dilis. Pangalawa, hindi dapat gawin si Chis Escudero dahil involved po yan sa anomalya. Remember, yung insertion sa budget. Diba? Sa BICAM, umupo sa BICAM yan. Dapat si Grace po ang uupo, pero pinakialaman niya. Siya ang umupo dyan. Ilang insertion yan? 140 billion pesos. Wait lang, hanapin ko lang yung insertion niya, ha. Napakalaki po ng insertion niya ni Chis Escudero. Sa madaling sabi, again, kung umupo yan bilang Senate President, inabuso niya yung kapangyarihan niya noon, ngayon, aabusuhin niya na naman ulit yan. Uulit-ulitin lang po yan. Hinahanap po yung insertion niya, Maglagay na kayo ng kahit na sino dyan, wag lang si Chis Escudero. Dahil malinaw na malinaw yung kalokohan nito, ka-coffee. Wait lang. Yan. 142 billion pesos po. 142 billion pesos. Ito po yung controversial na insertion. Allegedly, dumaan po sa bicameral process without the knowledge, awareness, and influence of Senate leadership. Isang malaking tanong po yan. Anong ginawa niya dyan? Diba, natatandaan niyo, may nag-circulate noon sa social media na mismo si Chis Escudero pumupunta sa House of Representatives. Holiday? Gagawin mo dyan. Yung BICAM, si Romualdez hindi sumama dun sa BICAM. Si Chis Escudero sumama. Dapat pinaubayan niya na kay Grace po bilang Finance Committee Chair. Bakit siya nang ialam dyan? Diba? Yung transparency na gusto natin sa budget processes, sa deliberation ng budget request, sa pag-aproba ng budget o ng GAA, imposibleng mangyari kay Chis Escudero. Pangatlo, kung iuupo nyo si Chis Escudero, sira na ang reputasyon niyan, mas lalo pang masisira ang Senado. Kasi sira din ang ilalagay ninyo dyan Paano pa igagalang ang Senado? Sirang-sira na nga kay Alan Peter Cayetano. Dapat yung ilagay nyo dyan, yung kahit paano makakatulong para makarecover sa imahe ng Senado. Natatandaan niyo kung bakit nasira si Chis Escudero yan? Tumanggap yan ng donasyon sa kanyang campaign mula sa kontraktor. Kasabot niya lang ang COMELEC dyan, kaya hindi siya nahatulan. Ganito ang nangyari dyan, no? May nag-donate sa kanya. May-ari. Kontraktor, may-ari ng kumpanya. Tapos, may existing project sa government. May kontrata sa gobyerno. Bawal po yan. Kasi kapag ikaw ay may existing project sa gobyerno, bawal ka magbigay ng donasyon sa isang politiko. Kasi alam niyo rin, conflict of interest. Eventually, magbabayad utang yan kung sino man yung binigyan ng donasyon. In this case, si Chis Escudero. Paano niya nalusutan yan? Mautak Diyan sa COMELEC, nagtataka rin tayo diyan sa COMELEC Ang explanation ng COMELEC kung bakit hindi nila pinapanagot dyan si Escudero, bakit walang election offense yan, kesyo daw yung nag-donate, yung may-ari, yung personality mismo, yung may-ari ng kumpanya, hindi yung mismong kumpanya. Pero mo, pinagloloko tayo ng mga taong ito.
Yung may-ari ng kumpanya yung nag-donate. As a person, ha, kumbaga ang pinapalabas nila, personal money yan ng tao, hindi pera ng kumpanya. Ganon din yun, mga damuho kayo, pera pa din yun. Yung kinita na yun, kung 30 million yan, 50 million, 100 million yan, depende kung ano yung dineklara nila. Marami dyan, hindi pa nakadeklara. Galing din yun sa kita ng kumpanya. Di ba? Kumbaga, nilinis yun lang bahagya para hindi kayo maging liable Oh. Di ba? Tapos gusto niyo ibalik ulit maging Senate President yan. Pang-apat na pala to, no? Yung 20% na SOP na aligasyon sa kanya. Sinabi ni Yusek Bernardo yan, itong 20% SOP or kickback na nakukuha po ng mga mambabatas mula sa flood control projects. Kasi mga bogus naman yung mga flood control projects Panahon pa ni Digong, nag-i-exist na yan Ngayon lang nabulgar yan, panahon ni PBBM Diba? 20%. Dinawit din siya dyan. May precautionary hold departure order pa. Diba? Bakit mag-i-issue granted by the Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order kung walang kasalanan o kung hindi mataas o matibay yung chance na nagkasala, yung probability ba itong si Chis Escudero? Maloko. Tapos ilalagay pa dyan bilang Senate President. Wala mangyayari kapag si Chis Escudero ang ibalik dyan. Una, may mga money trail. Wala siyang kawala dyan May mga ebidensya, verifiable itong mga to. Pati yung kanyang bagman, si Maynard Mo, ang pangalan niya, nakasama din sa precautionary hold departure order. May mga testimonya ng witnesses at tinuturo siya mismo. Paano nila lulusutan yan? May mga sabwatan, may mga indicators na nagkaroon ng sabwatan. May mga rekomendasyon na kasuhan. Hindi lang gawa-gawa yan. Yung donasyon nga lang sa kanyang campaign fund Controversial na po yan, malaking issue na po yan. Again, ito sa mga senador, hindi ko alam kung makakarating to sa mga senador Pagandahin ninyo yung imahe ng Senado. Sirang-sira ang imahe ng Senado dahil sa kagagawan ninyo. Kayong mga senador din, lalo na yung Duterte 13, kagagawan nyo rin yan kung bakit pangit ang imahe ng Senado. Si Allen Peter Cayetano, kung ano-ano pang drama, pinagagawa nila dyan, nila Amy Marcos, etc. Lalo pang nasira. Tapos papalitan nyo ng isa ring sira. Isa ding dilis. Na si Chis Escudero na maanumalya, etc. Yes, naiintindihan natin yan. Ayaw nyo ilagay si Tito Soto kasi ganoon din dyan. Magiging ano din yan. Binary pa rin yan. Soto versus Cayetano, ganoon pa rin po. Wala pa rin unity. Ipapalit ninyo si Chis Escudero, mas lalong ganoon din. Kasi isang dilis yan at controversial pa, problematic pa, etc. Pumili kayo ng mas maayos na Senate President. Kasi ang main purpose natin ngayon, ibalik yung tiwala sa Senado at magtrabaho na kayo dahil maraming pending na legislative agenda, mga priorities, mga batas. Hindi ninyo natututukan, plus nadyadyaan pa yung impeachment. Diba? Kasi gulo-gulo kayo dyan. Dapat maayos na leader ang ilagay ninyo dyan. Diba? Hindi yung palyado. Kasi wala mangyayari dyan. Kawawang Pilipinas din dyan sa drama ninyo. Kami, recipients lang kami ng mga drama-drama ninyo. Pero kawawang taong bayan na sana, kung isinabatas ninyo yan, yung mga batas na dapat ninyong ipasa, inasikaso na ninyo, nakatulong kayo sa taong bayan. Ang problema, wala Puro pansariling interes ang inaatupag ninyo dyan at protektahan si Sara Duterte. Yan ang inaatupag ninyo. Huwag lang ma-impeach si Sara Duterte. Mas lalong hindi ma-impeach yan. O hindi makukonvict yan sa impeachment kapag si Escudero ang ilagay ninyo dyan. Wala talagang pag-asa yan. Diba? Nako po, importante yung public pressure dito. Yung taong bayan makialam talaga dito. Kasi mamimiyasa yung mga senador na yan. Kailangan makialam ang taong bayan. Mai-pressure itong mga senador na to para gawin nila kung ano yung tama. Kasi bubudulin na naman yung taong bayan Ay nako. Sige, komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee na sa Facebook. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. Kita-kits tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Bye-bye.